recognize nila as a stable city, stable government, financially stable, may kakayahan, at yung pong kakayahang yon ay pinakita nila sa pamamagitan ng pagpakita ng credit limit. In other words, pinakita po nila sa kanilang sulat at sa kanilang manifestation na tayo po as a city ay may kapasidad na umutang ng 900 million. Na-recognize our capacity na mag-loan. Pero hindi po ang ibig sabihin, pag nagpirmahan tayo ng isang credit facilities, ay yun na po ang babayadan natin. Magbabayad tayo ng interest. Ano po? Contrary doon sa mga perception ng mga kababayan natin na iba. Ano po? So, with due respect, sana po, ito po, inuulit ko, hindi po tayo nangungutang ng 900 milyon. Gusto ko lang pong ipalam na yan po ang recognition ng mga bangko, ng financial institution, at ng Bureau of Local Government Finance Committee, na ang Bureau, ang CWPA, ay may 900 milyon na pwedeng utangin. Kung gusto po. Now, what happened in the last session, kasi po, nung isang araw, before the session, at marami na pong session before nung mangyari yung session ng last week, sinasabi ko na po sa mga sanggunian, needed very badly ko ang inyong approval or ratification of the loan agreement. Yung sinasabi kong credit line. Dahil ang requirement po ng bangko, bago tayo makapag-umpisa sa lahat ng documentation, sa lahat ng ating pag-uusapan, kailangan ay ikaw may authority. Ano po? Una, nung araw naman, nabigyan ako ng authority dyan to negotiate. Ngayon, nagkaroon ng loan agreement. Ang tawag nga nila ay omnibus credit line or credit line in a simple term. Parang may linya ka ng pwede mong utangin. Ngayon, ayan po iraratify ng ating mga sanggunian at nakalagay po doon sa kontrata, sa pagkaunawa, kailangan po ng 2/3 ng boto. Ngayon, nung dumating po ang Lunes, na regular session nila, sabi po ni Vice Mayor, hindi ko po pwedeng ituloy ang dahil madidipit po. 4 lamang po ang pumapanig sa pagpapatayo ng pag-approve ng inyong credit line. Ay sabi ko, in-explain ko at na-explain it to them. Ano bagang gustong importanteng malaman hanggang sa pinatawag ko po sila sa aking harapan at in-explain ko po sa kanila na ito ay pag-umpisa pa lamang ng dokumento. Para makakuha ko ng ikangay complete license from the Department of Health at lahat ng mga papeles ay kailangan po ay makita ng Department of Health na ikaw baga ay may pera ng pampatayo. Ikaw ay may kapasidad. Baka nabigyan kita, wala. Magkano baga? Para ma-review natin. Sabi ko sa kanila, kailangan ko yan. Tapos, sabi po ng bangko sa akin, without the imprimatur o approval ng sangguniang panlunsod, hindi po tayo pwede mag-umpisa. Unang-una, kailangan po yan dahil nang hindi ho namin may prepare ang funds para sa inyo kung magkano ang anuman ang inyong gagamitin. Kailangan po tayong mag-set aside. So we need, sinabi ko po sa sanggunian, ang marami pong question, katulad po ng bakit 900 million credit facilities, in-explain ko po yan sa kanila at sa palagay ko'y naunawaan nila. Tinanong ko po sa kanila, doon sa mga nag-post, gusto ba ganyo ng hospital? Gusto po namin ng hospital. So, before the session, yan po'y pinag-usapan na natin. At ang sabi ko po sa kanila, kailangan ko dahil I'm running out of time. Alam niyo kung bakit? Dahil kung hindi po tayo kikilos ngayon, ay kailan pa? Sabi ko sa mga kababayan natin, December, gagamitin na ang hospital. Mapapagamot ko na kayo. Magtiis-tiis muna tayo. Pero ngayon, pinapagamot kayo, pero hindi ko na po kaya ng ating budget. Yung pong pang-araw-araw, nagpangailangan ng kababayan hanggang December. Sa tingin ko po, hindi ko po kakayanin. Sa kadami po ng may sakit na kababayan natin, hindi po kaya ng budget. Kaya na nakikiusap po ako sa kanila. Sabi ko, this is not for my interest. Ito ay para sa kababayan natin. Tulungan nyo na ako mag-umpisa. Kalimutan na natin muna ang politika. Ngayon, umuo na po, inisa-isa ko. Anong rason? At yan po'y na-trash out yung mga problema. Ngayon,
Ang requirement ng batas ay kailangan 24 hours po after the last session kung mag-i-spell session. Sila po ang nagsabi sa akin, nag-recommend sa akin na sila po ay magkakaroon ng special session. Hindi po ako, sila po ang nagano. At sabi po nila sa akin, sa special session, ay safe na tayo na makukuha natin ang 8 votes. During that incident na binibilang ko po ang boto, isa-isa po nagsalita, okay. Hanggang sabi nga po ni Councilor Merlo Silva, hindi siya wala pa siyang desisyon. Sabi ko, hindi ko kailangan ang unanimous. Ang kailangan ko lang ay 8 boto. Kaya, I respect your opinion, your decision. Kung ayaw mo sumama dito, I need only 8 votes. Pero bakit po ako nagdamdam? Nagulat po ako. Dahil nakita ko po ang national television, sa ABS-CBN Southern Tagalog, na hindi ko po alam na ito pala cover ng media. At narinig ko po, nung ABS-CBN na yan, ay ang binabanatan po, ay bakit tayo ay nagkakaroon ng session sa dilim? Bakit ngayong gabi tayo ay nagsesession? Ngayon lamang nakaalam na may session sa gabi. Ako po'y nagulat. Sabi ko, alam ko, sabi nila magsesession sila sa hapon, 4 o'clock. At yan ang ating usapan. Nagulat ako, sabi niya, hindi raw matutuloy. Sabi ng mga konsyal, at yan daw ay ginawa ng sa gabi. For whatever reason, sila po ang nagano. Pagkatapos, ako ang babanata na bakit ito ay sa gabi. Hindi ko po kagustuhan sa gabi. Hindi ko po kagustuhan na magdaos ng special session. Sila po ang nag-volunteer na sabi nila, gawin na natin at gusto namang makatulong sa akin po. Alam po nila na worried ako na hindi ko magampanan at hindi ko makuha yung target sa pagpapagawa ng hospital. Sila, alam ko po. In all honesty, ang aking nararamdaman ay gustong-gusto nila akong tulungan. So ako po'y nagtutuwa. At nung pong kahit nga na iba yung schedule, ako po'y nasa City Hall, hinintay ko po, tinignan ko po kung may quorum. Nalaman ko po 8 o'clock in the evening. Nag-umpisa na sila. Ako po'y nasa office ko ng Office of the Mayor. I'm very happy na nalaman ko po may quorum. Pero pagkatapos nga, nalaman ko, 6 lang pala ang bumoto in favor. So ako po ay sumama ang loob. Dahil alam naman po na sangguniang panglunsod na kailangan ko'y 6 na boto, 2/3 ng boto ng members. Bakit po biglang itinuloy pa, hindi rin pala ako pagbibigyan? Sabi ko po sa akin sarili, ang binigo ng sangguniang panglunsod ay hindi si Mayor Maynard Sabili, kundi ang taong bayan na umaasa na magkaroon tayo ng hospital. Pero alam ko naman po ito magagawa ng paraan sa magitan ng pagkakasundo. Pagdadaop kamay, bisig, pagkakapit-bisig, at pagkakaunawaan. Naniniwala pa ako sa magandang hangarin ng sangguniang panlunsod. Alam po, sumama ang loob ko, kaya ako po'y nagsalita sa ating radio station. Dininounce ko po yung pangyayari dahil nakita ko po bakit ang patuloy na ibinibigay na impormasyon at sa ating mga kababayan ay ako daw po'y nangungutang ng 900 milyon sa ating hospital. Para naman pong kumukuha ko ng 900 na hindi naman kailangan sa hospital. Ano po? Yung pong kung magkano ang ating itatayong hospital, hindi po ako ang may kagustuhan nun. Yung committee po, kompleto po yan. Sila po nagsasuggest. Sinasabi ko lang po na gusto ko isang modernong hospital, complete equipment. Gusto ko meron tayong CT scan, meron tayong ultrasound, meron tayong kompletong x-ray machinery, x-ray equipment, meron tayong operating room, meron tayong kompleto sa bawat departamento ng ating hospital, katulad ng OB-GYN, katulad ng ophthalmologist, katulad ng cardiologist. Gusto ko po lahat ng line na kung sakaling pumunta ang kababayan natin sa ating hospital, ay hindi po sasabihin ng staff, dalhin po ninyo sa ibang hospital, wala pong kakayahan ang hospital ng Lipa. Ang akin pong paninindigan ay bakit pa magtatayo ang Lipa na napakayamang lungsod kumukolekta ng almost 1 billion a year. Ano po? Samantalang ang kababayan natin hindi mabigyan ng kalutasan sa kanilang kalungkutan at pangangailangan sa pamamagitan ng hospital na ito.
Almost 1 billion a year, mga kababayan ko. Ay umuutang lang ako ng 200 million para doon sa building na hindi na, kaya naman yun ang amount na yun. Yun ang recommendation ng ating mga kababayan. Ano po? 100 po yung sa equipment. Mamaya na po tayo mag-comment. Ano po? Patapusin muna nyo ako. 200 million dahil nang yan po ay hindi ko, ang technical aspect na yan ay ipaalam. Hindi po tayo ang ilalagay po nating hospital ayon sa aking gustong ibigay sa inyo. Ay gusto ko isang hindi naman pipitsuging hospital. May elevator. Equip may modern equipment na kung sakaling may kailangan emergency sa isang kwarto, hindi na po tatakbo o sisigaw. Yan po isang pindot lamang ay makakarating na message. Push button. At ayaw ko naman na yung mga oxygen tank ay nakatirik lamang, nakatindig, nakatulay doon sa tabi ng pasyente, ay baka matumba pa, ay mamatay pa o madisgrasya pa ang pasyente natin. Gusto ko po ay naka-built-in na rin yan. Gusto ko po, hindi basta masusunog ang hospital na ito dahil kung mayroong ikangay usok pa lamang ay nag-a-alarm na. At ika nga kung sakali may sunog, ay siya mismong may sprinkler system na diyan at sila na mismo ang susugpo sa mga apoy na ano natin. Gusto po natin na hindi po napakalinis ang hospital na ito, isang magandang comfort room para sa ating mga kababayan, isang receiving area, isang magandang admitting section, at kompleto po ng opisina ng bawat department. Ano po? May mga facilities sa mga doctors at para din sa ating mga pasyente. Gusto ko, pagka yung nararanasan ng mga mayayaman sa mga first class hospital ay maranasan din ng ating mga kababayan sa lungsod ng Lipa. Sabi po ng kritiko, bakit naman kailangan gayon pa? Ay magpapagamot lang naman, hindi naman mag-i-stay sa hotel. Bakit kailangan maganda? Ang akin naman pong kasagutan ay kung ang yung pera ng ating gobyerno, ng city, ay nakikita naman at ilalagay sa tamang paraan at hindi naman inirukurakot at ilalagay naman sa tunay, hindi naman sa sariling bulsa, ay mas magandang nakikita at nagagamit na ng ating mga kababayan. Dahil kung hindi po natin gagawin yan, kailan pa? Dumadaan ang panahon, hindi ko naman sinisiraan yung mga naglingkod na. Alam po ninyo, katulad ng binanggit ko, kung tayo po ay naging masinop at hindi po natin inilalagay sa ghost project, sorry for that word, sana po ngayong panahong ito, hindi ako mangungutang para sa isang hospital. Kung ang ating mga kritiko ngayon ay nanindigan ng panahong una sa bawat pagnanakaw, sana po, ngayon, alkalde ako ng Lipa, hindi ako maglulumuhod sa mga financing company. Hindi ako lalapit sa mga ito dahil nang alam ko, may pondo ang lungsod ng Lipa. Ano po? At sa ngayon po, bilang isang punong lungsod, yan po ay may project study at mamaya i-explain sa inyo ng committee. Anong po ninyo? Kung ang kinatatakot ninyo, yung 200 million sa structure, sa finishing and everything, at 100 million sa equipment na ating ilalagay, all in all, 300 million. Sa ating project study, at yan na may busisiin ninyo, tingnan ninyo, sa loob po ng 10 years, tandaan po ninyo, hindi po maglalabas ang lungsod ng Lipa ng pambayad diyan. At after 10 years po, bayad ang utang, may kita pa tayong 5 million dito sa ating hospital na to. Imulat lang po ninyo ang isipan ninyo. Nagbibigay ako ng isang proyekto sa lungsod ng Lipa at iyan you're entitled na alamin ninyo lahat ang in and out nito. Ang lahat dito, wala pong sekreto ito. Hindi po ito magiging burden sa ating lungsod. Tandaan po ninyo yan. At yan po, nandyan ang hospital. Masaya at malusog ang mamamayan. Kumikita pa ang lungsod ng Lipa. Para dito. Hindi po yung lungsod ng Lipa, kundi ang hospital itself can stand alone. At yan po ay may sistema. Hindi po yan basta-basta lamang na ipagagawa ng walang patuturan. Ito po'y makikinabang ang ating mga kababayan dahil ako po'y katulad po ng ginagawa ko ngayon. Nagpupunta ako sa inyong mga barangay, hinahanap ko sinong may sakit. Hinahanap ko at aking pinagagamot. Kung yung po'y nagagawa ko ngayong panahong ito, wala pa tayong hospital.
lalo kung magagawa kung mayroon na tayong hospital na sarili-sarili ng ating mga babayan dahil kayo po ang tunay na makikinabang dito. Thank you very much po, Mayor. So, ang procedures po natin ngayon para maging malinaw po ang dating sa ating mga tagapagsubaybay ay kukunin po natin yung kabilang panig at ibabalik po natin doon sa issue na yung conflict ngayon na yung approval, yung number of votes na kinakailangan para po doon sa pag-apply ng tinatawag na Omnibus Credit Line. So, siguro ay hingan po natin ng paliwanag po si Consyal Raul Monte Alto kung bakit yung plano na pag-apply ng tinatawag na Omnibus Credit Line ay hindi po nakalusot po doon sa desired na number of votes sa Council. Magandang umaga po muli sa mamamayang Lipeño, sa inyong lahat. Bago po sagutin niyon, ay nais ko po sanang sabihin sa inyong lahat na ito pong ospital na ito ay nagkaroon po ng series of committee hearings, studies, kaharap po lahat ng komitibang nandito ngayon. Ito po ay nagkaroon na rin ng public hearing at ito po sa inyong kaalaman ay ipinakita ng Sangguniang Panglungsod sa pulsimula ang suporta sa ating minamahal na mayor. Bakit po? Lahat po ng request niya, wala po akong naalala na na-deny sa Sangguniang Panglungsod. Ito po halos lahat ay aming inapruban. Even lahat ng consultants na kanyang ipinasok, department heads, yan po ay aming inapruban. At ito pong ospital na ito, noong pong humingi siya ng authority, binigyan din po namin siya to transact to any banks. Ano po? Ito pong ospital na ito, pina-approvean sa Sangguniang Panglungsod. At ito po ay nakapasa na magkaroon ng establishment ng hospital dito sa lungsod ng Lipa. Yan pong lahat na yan. And even, yun pong initial pondo na inilagay namin diyan, ay inapruban din po ng Sangguniang Panglungsod. Nandyan po si Engineer Lopez na nagsisimula na pong itayo ang hospital na yan. And with that hospital, we approved the demolition of 2 one-story building to pave way for the establishment, for the construction of that hospital. Yan po si Engineer Lopez. So, ibig kong sabihin po, ang Sangguniang Panglungsod po, majority ay sumasang-ayon sa pagtatayo ng hospital. Yan po'y malinaw na malinaw dahil po sa mga pangyayaring mga nakaraan. Nakitang-kita natin na tumatayo ng hospital. Ang problema po ay kung saan kukuhanin itong pondong ito. Kaya nga po nag-a-apply si Mayor ng Omnibus Credit Line na 900 million. Yung pong 900 million na yan, yan lang po ang issue sa mga konsehal. Kasi po'y, ang alam ko at sa naririnig ko sa mga konsehal, talagang sila po ay po pwedeng, and quote me if I'm wrong, 300 million po ang majority ay pumapayag na para sa hospital. Pero ang sabi po, even councilors na malapit kay Mayor, ay sinasabi na pagkatapos ng 300, hindi na sila makakasama sa ibang loan pa. Kasi natatakot nga sila na masyadong malaking interest rate na babayaran ng ating lungsod. Isa pang pagkakataon na ang Sanggunian ay sumusuporta, nagpapakita na sumusuporta kay Mayor, ay nung pa-aproba ng ating budget, napakadali pong nakapaso ng budget. At even in the budget, meron po tayo diyang pera na inalaan para sa pagbabayad ng interest kung sakasakaling maglo-loan tayo ng 300 million. Yun po ay nakalagay doon. At dyan po ang ating budget officer. Kaya naman po, itong desisyong itong 900 million, ipapaliwanag ko po ang aking naging boto. Ito pong boto ko, akin pong tiningnan lahat. Alam ko po na ito'y credit line lamang. Alam ko po na hindi rin po ito marirelease kung hindi 2/3 ng vote at kung hindi approve ng Sanggunian ang project na ipapasa. Malinaw ko pong iniisa-isa yon. At during our recess,
akin pong sinasabi at before the session pa, kinukuha ko po sa Committee on Appropriations, which is yun po ang nagpapa-approve nitong credit line na ito, na mag-present sila ng dokumento. Dito ilatag, kasi po ito po isang usaping may bagay, na may mga bangko na nagbigay ng proposal. Kailangan po documented. Ang sabi ko mga po, puntahan nyo, tawagan nyo na kung sino pang gusto nyo tawagan para po maibigay agad ito. At sigurado naman akong mayroong dokumentong ito. Tinanong ko rin po, during committee hearing nyo ba, ay ipinresent itong proposals na ang PNB ang may pinakamababang interest rate. Wala daw po silang pinangahawakan dokumento. Ako po ay nakikiusap. Sabi ko, atin na muna pong i-defer sa chairman ng komitiba sapagkat kulang po ang dokumento. Sapagkat ako po ay lumaban upang protektahan ko ang interes ng city. Bakit po tayo papasok na hindi natin sigurado na ang PNB ang may pinakamababang interest rate? Yan po ang tunay. Kaya po may bearing sa akin yung hindi nila pagpipresent ng dokumento ngayon. Malaki po ang hihiramin. Ang discrepancy po ng interest rate, kung yan po ay 0.5, 0.7%, malaking pera po yon ang mawawala sa ating lungsod. Kaya nga po, hindi naman po sa hindi sinusuportahan ng hospital. Tayo po ay nag-iingat lamang at yung pong ating boto ay hindi po nagsasabi na tayo kumukontra sa ating mayor. Atin lang pong inaalagaan ang interes ng ating mga kababayan na tayo po at ng ating city na tayo po ay magbabayad ng interes na kung sakasakali baka po tayo habulin pa at tayo ay sabihing, bah, ay bakit nyo kinuha yan? Ay wala kayong canvas, wala kayong dokumentong ibinigay na ang PNB ay mas mababa ang interest rate. I hope ang atin pong paliwanag ay maging isa pong bagay na yung pong anumang